Buhay na buhay ang Diyos na lumalang sa sangsinukob at sangkatauhan, na kailanman ay di mamamatay at walang kamatayan, sapagkat siya'y Diyos ng katotohanan. Kaya halikayo mga inibig ko't minamahal, patuloy niyong namnamin ang paghahari niyang tunay, naway buo niyong katauhan, mapangibabawan ng lubusan. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa Genesis. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Makyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano yun anak?" Tugon patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na nga niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mong munang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli si Abraham. Kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, "Akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Kay buti ng ama, sadyang kay dakila niya. Tunay ang kanyang pag-ibig
at pagkalinga sa mga anak niya. Sinusubok man ang katapatan nila, pinatatatag upang tapangan ang kalooban at tumapang ang mga damdamin. Naging matapat si Abraham. Masakit sa kanya ang anak niya'y ilagak sapagkat kay luwat na ito'y hindi nakamit at pagkatapos ay iyahandog. Ngunit ang pag-ibig ng amang matapat ay di kailanman nagmaliw ang kanyang mga pangako. Pinatotohanan ang pag-ibig niya ring matapat na nakamtan ni Abraham na siyang naging matapat at nagbigay katapatan sa kanyang puso at isipan upang talimahin at tupdin ang kalooban ng Ama. At doon napatotohanan ng Ama ang mga sumusunod sa Kanya, kailanmay hindi niya pababayaang masiphayo. Mayroon mang pinibigay at pinapahintulot na sila'y subukin sa kanilang katapatan, subalit sa kanilang pagiging matapat, na naroon ang pagtitiwala, na naroon ang pag-ibig sa Ama, kailanmay hindi pababayaang manimdim. Kaya nga, sa pamamagitan ng katapatan ni Abraham, na lalong napatotohanan niya sa Ama at napatotohanan din ng Ama, ipinangako niyang darami ang kanyang mga lahi hanggang mga inapo na tulad ng tindami ng mga bituin sa langit na di mabibilang at hanggang tindami ng mga buhangin sa karagatan. Gaano karami ito, kaya't ang tawag ay laksa, laksa, dahil wala ng bilang. Laksa, laksa, sapagkat sa mga numero na batid ng tao, wala ng hangganang bilang, kaya't laksa, laksa. Kung papaano laksa-laksa ang tao na binuhay ng Ama, alam niya ang lahat ng makakabuti at ikabubuti ng bawat isa. Kailanman na hindi niya binuhay ang tao para mabigo na lamang. Tulad ni Abraham, sa bawat tinunguhan niya na kanyang pinakibakahang dako, anuman ang pinagdaanan niya, sa unay hirap, pagkatapos ay ginhawa. Sa una ay sakit, pagkatapos ay ligaya. Sa unay pagbabata, ngunit at pasubali, ang lahat ng binata, ligaya ang dulot sa kanya. Kung papaano ang mga tao ngayon ay inapo na lamang ni Abraham, ang pangakong iyon ng Ama ay tatamasahin at kakamtin ng mga inapo niyang kumikilala sa kanya. Sapagkat ano ang wika niya? Ang kumikilala sa akin ay kikilalanin ko. Ang suma sa akin, ako'y suma sa kanya rin. Kung magkagayon, sa bawat araw na kinikilala mo ang Ama, suma sa kanya ka, nakikilala ka niya, batid niya ang gawa mo, batid niya kung sino ka. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, kakamtin mo ang mabuting layunin niya sa iyo, na kung mimithin mo ang mabuting layunin niya, ikaw mismo ang magsasabing kay buti ng Ama. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Kaya hindi mo na kailangang magkasala muna bago mo makamit ang ibig mo at gusto. Hindi na kailangang maligaw ka ng landas bago ka magkaroon ng
kaginhawahan sa ibig mo, sapagkat ang tuntunin ng Ama kung tinatahak mo ang landas na matuwid niya, kailan may hindi kanya pababayaan sa buhay mo. Sapagkat ang daan ng katotohanan ay siya at ang daan ng buhay ay siya rin naman. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga sa oras na ito, kayong mga may dinadala, may pinapasan sa inyong mga minamahal sa buhay, ilagak nyo na sa Ama at magtiwala kayo. Di loloobin niyang patuloy na lang lumuha ang inyong mga mata, patuloy na lang matigib ng dusa ang mga puso nyo, patuloy na lang kayong manimdim at malumbay, at patuloy na lamang kayong masaktan ang damdamin. Bagkos, kapag hinain nyo sa Kanya, ang galak at tuwa ay kaakibat na alay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa mga awit, ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay parang pawang lumikas. Magmula noon, ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat na tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay pumimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay parang nanginig. Pati ang mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala nang daluyan. Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig. At magmula roon, ang tubig na ito'y nagiging batis. At sa dakong iyaon, doon ay nagiging batis. Ang amang walang hanggan, kung umibig kanino man, dalisay niyang pagmamahal, ipararamdam sa lahat ng mga anak niya. Natuwirang siya'y dadamin at kikilalanin upang patotohanang siyang daluyan ng bukal na kalooban. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay tunay na kaaya-aya, ang kanyang mga salita ay tunay na nakapagpabago-pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon.
Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, siya'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Kamangha-mangha ang gawa ng Amang dakila. Kahiwa-hiwaga ang kanyang mga salita, na pinatotohanan at pinaglay ng anak na binaba, upang sa tao madla ay makakita ang mga bulag, makarinig ang mga bingi, makadama ang mga patay, sa pananampalataya ay mga buhay sila. Sapagkat tuwirang ang lahat ng araw ay sa Kanya, walang oras na di siya nakatunghay kanino man. Nababatid niya ang pagdurusa ng mga anak niya. Natatarok niya ang mga damdamin ng mga anak niya. Kaya naman, tinatakda niya ang kalayaan ng bawat isa, at sa iba't ibang kaparaanan ay gumagawa siya upang ipatotoo at pakita sa mga anak niyang kumikilala sa Kanya. Ang magagawa niya ay di magagawa ng sinumang tao sa lupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu niya, ang lahat ng hiwaga at himalay nagagawa niya. Samantalang tao rin ang ginamit at tao ang gagamitin, tao rin naman ang makikinabang. Kaya't kung ang tao ay bukas ang diwa sa katotohanan, magliliwanag na parang ningas ng apoy na liwanag ang kakamtan ng unawa ay tunay na mabubuhay. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sa damdaming tao at sa pag-iisip tao, hindi lahat pinaniniwalaan at hindi tatanggapin lahat ng mga tao sa kapwa-tao nila ang mabuting nakikitang ginagawa ng kapwa-tao. Magkamisan, yung magandang ginagawa, siya pang pinasasama at ginagawang masama ng taong masama ang diwa at masama ang kalooban. Subalit iba ang Ama. Alam niya ang tunay na mabuti, alam niya ang tunay na masama. At doon pinakita kung papaano niya pinalakad ang mga pilay, ang mga pingkaw, ang mga bulag, kung paano nakakita, kung paano nakarinig ang mga bingi, kung paano nakapagsalita ang mga pipi, at kung paano nakalaya sa mga pagkakalipin ng demonyo ang mga inaalipin. Sapagkat pinatototohanan ng Ama, ang kanyang salita ay makapangyarihan. At ang anak niyang ibinaba ay taglay ang salita, sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Na sa pamamagitan ng kanyang mga kahiwagaang pinasilay sa lupa, hindi maunawaan ng walang pangunawa, hindi matanggap ng walang pagtanggap, ng walang pandama at pagkilala sa kanyang gawa. Subalit, ang mga nagising sa katotohanan at nakita ang pawang katotohanan, nakalaya sila sa masamang kaisipan at pagkakalipin ng masamang kalooban. Kaya naman, anuman ang sulsul at ginawang panunuligsa, hindi pa rin nahadlangan ang layunin at gampanin ng anak na binaba, hanggat hindi dumaratal ang takda na mawala sa lupa. Ang bawat araw, walang makapagsasabi kung ano ka.
ngayon ay ganun ka rin bukas. Subalit, bilang pagkatao mo, kung ikaw ay pandak na nagkaedad ka ng 20 at hindi ka na pinatangkad hanggang sa ikay magkaedad ng 30 at hanggang sa ikay mamatay na, hindi na ito hahaba pang tulad ng ibig mo. Tataas pang tulad ng ibig mo. Subalit, ang isip mong walang hangganan na naghahabi ng mga salita, maaring mapalawak ang makitid na diwa, maaring pahabain ang iyong isip sa magaganda at mabubuti para ikay bigyan ng unawa ng Ama. Kaya sa pamamagitan ng isip, doon nagtatala ang Ama ng mabubuting kanyang aral at salita. At doon din naman, kumukuha ang Ama sa mga anak niya kung papaano nila gamitin ang salita niya, kung paano magagamit ng mga anak niya ang salita niya, at kung papaano susundin ang tuntunin niya. Mapapalad kayo na nakaunawa, nakadama, nakarinig, nakakita, at nagising ang diwa nyo, nabuhay ang pananampalataya nyo, nabuhay ang pagtitiwala nyo, nagliwanag ang kaisipan nyo, nagliwanag ang pananaw nyo sa ibig at layunin ng Ama na kayo ay maging bagong buhay na. Kaya nga, walang hindi siya magagawa. Ang lahat ay kaya niyang gawin sa ikabubutit makabubuti, subalit ang ikasasama at magiging masama at ang kasamaan kailan may din igagawad at gagawin sa kanyang mga anak. Kaya magtiwala kayo, maniwala kayo. May Diyos na mahiwaga at mahimala. Tunay ang pag-ibig ng Ama, tapat at dakila siya. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang kahiwagaan at kadakilaan, ang kababaan ay kanyang ginawa. Ang pagpapakababa ay kanyang ginawa. Kahit lahat ng kapangyarihan ay taglay niya, subalit, di niya ginawa ang tulad sa tao. Ang kapangyarihan niya ay ginamit sa kanyang ibig lamang. Ang Ama, sa maganda at mabuti, doon niya ginagamit ang kapangyarihan niya. Ngunit, may hangganan ang pagbibigay at pagpaparaya. Kaya't mula sa Filipos, at ni San Pablo sa mga kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan nito. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tandaan ninyo, ang nagkatawang tao, taglay ang kapangyarihan, ang lahat ng maganda at mabuti upang ibigay sa tao ang taglay na kabutihan
at kagandahang loob, kabutihan at kagandahang gawa. Nagpakababa mula sa kataas-taasan upang bumaba at makisalamuha sa mga anak na ibig ng Ama ay madama siya, iparamdam sa kanila kung sino siya at ano siya na tunay ang pag-ibig sa kanila. O kay palad ninyo na nakaramdam, nakadama sa pag-ibig na matapat ng Ama at nagising ang diwa nyo upang kumilala at kilalanin ang kapangyarihan niya at mapatotohanan siya sa inyo, kayo sa Kanya, mahal na mahal niya. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? May imposible ba sa Panginoon? Ang lahat ay pinakita. Ang 12 taong dinurugo na naubos na ang ari-arian sa iba't ibang kaparaanan na panggagamot na manggagamot ay nagtungo na, ngunit walang napangyari na gumaling. Subalit, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakipagsiksikan sa maraming tao at sa dulo lamang ng baro, doon humipo. Naibsa ng kanyang pagdurugo, naramdaman niyang naibsa ng kanyang pagdurugo at ang hinipo niyang baro. Ang may kasuutan noon ay nakaramdam din ng may lumabas sa kanyang kapangyarihan na tinanggap ng babaeng tinurugo. Yan ang Diyos. At yan ang Espiritu niya na pararamdam sa tao at nararamdaman ng Espiritu ang taong nagtataglay ng pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? At sa pananampalataya ng isang hinugos sa bubong, nakipagsiksikan, ngunit hindi kayang isiksik doon. Kaya't anong ginawa ng mga kasamahan? Idinaan sa bubong, nagtuklap ng bubong at doon inihugos, ibinaba upang mapalapit sa kanyang Panginoon. Subalit, anong wika? Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan. Nagsalita bang, di ko po kaya eh. Nagsalita bang, di po ako makakalakad eh. May sinagot ba? O sumunod? Yan! Kapag sumunod kayo, nagtiwala kayo, may kapangyarihan ng salita, magaganap sa inyo pa. Buhay bang Ama? Kaya, kahit hindi naglalakad at di makalakad, hinugos na lamang sa bubong, bit ng mga nagdala sa palagay at pagkakaasang gagaling, makakasingit, sumingit. Yan ang pawang katotohanan. Sa takdang araw at oras ng paglaya anuman ang umalipin sa iyong karamdaman, sa isang iglap na magtiwala ka at maniwala sa salita lang, bumangon ka. Sabi kay Lazaro, Lazaro! 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 Bumangon ka. Patay ay bumangon. Ikaw pa kayang buhay? May pandinig ay nakarinig. Mga inibig ko at minamahal, napakahirap magtiwala sa himala. Napakahirap makapaniwala sa hiwaga. Kapag taong diwa ka, kapag taong pag-iisip ka, kapag damdamin kang kung ano-ano ang pumapasok sa isipan mo. Subalit, mithiin mong hawiin ito ng iyong Panginoon. Mithiin mong maging matibay ang pagtitiwala mo. Mithiin mong magliwanag ang isipan mo upang dumatal sa iyo ang kapangyarihan ng liwanag ng buhay at ang kapangyarihan ng Ama na kikilos sa buhay mo. Na anuman ay kaya niyang pihitin at baguhin tulad ng panahon. Pagdakay
uulan kahit mainit ang araw, at kahit malakas ang ulan, pagdakay kayang patugutin ang ulan. Yan ang Diyos. Ang lahat ay kayang gawin, ang lahat ay kayang patugutin at pasigihin, pasulungin, gawing, ibagsak, itaas, lumagapak, muling itaas. Ganyan ang Ama. Ganyan siya. Lahat ay kayang-kayang gawin niya. Buhay ba ang Ama? Ano nga lamang ang hindi niya kayang gawin? Ang ikaw ay makita niyang lugmok, luhaan, sakit ang nadarama ng kalooban, kaya't nang nakikita niya ang damdamin ni Abraham at ang kanyang anak ay nagtatanong na, anong ihahandog mo? Nasaan Ama? Nasaan ang ihahain mo? At siya'y ginapos na. Mahabagin ang Ama. Maawain siya. Sa kanya ka kumilala, sa kanya ka manikluhod, sa kanya ka mangunyapit. Hindi kanya pababayaang lumuha na lamang. Buhay ba ang Diyos? Nakita ang pagkalumbay ng puso ni Abraham. Nataro kahit hindi nagsasalita si Abraham. Sinong magulang ang di masasaktan sa oras na yaon? Subalit, ang magulang din na nagmamahal ay nagpatotoo, hindi niya rin kayang saktan ang anak niyang minamahal. Ang mga tao'y anak ng Ama. Ang mga ama ay anak ng Ama. Ang mga anak ay anak ng Ama. Ang lahat ng Ama, ina at anak ay anak ng Ama. Sapagkat ang lahat ng tao'y anak niya. Kaya wala siyang tinatangit itatangi. Ama ka man, ina ka man, anak ka man ng isang pamilya. Lahat kayo'y iisang tunay na Ama. Mahal na mahal kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung ang isang pamilya at buong pamilya ay magkakaisa, sa panawagan, pagtitiwala at pananalig sa Kanya, tuwirang ang damdamin ng Ama'y nababahagi ang habag at awa niya, sapagkat di niya loloobing magsiluha sila. O kay palad ninyong nagsisilapit, o kay palad ninyong nagsisilapit, o kay palad niyong nangungunyapit, o kay papalad niyong isa ang iniibig, ang tunay na Ama, ang Ama ng lahat, at di ang inyong ibig at gusto lamang ang sinusunod, kundi ang tunay niyang pag-ibig sa inyo na nararamdaman nyo at dinadama nyo sa puso nyo. Nekaramenya hanam, Nekaramenya hanam, Nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Oh. Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat na buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, magpakailanman. Salita mo'y buhay at makapangyarihan. Hindi nagbabago, walang pagbabago. Noon, ngayon at kailanman. Oh, Ama, ikaw ang pag-asa ng mga anak mo. Pagkat ikaw lamang sapat ng lumigaya, ang puso ay ikaw, Ama.
nagbubuhay ng tunay na saya at tuwa, upang iparamdam ang iyong pagmamahal, upang pakilala na ikaw ay pag-ibig, at ikaw ang siyang tunay na kailan ba'y di nagbabago, noon, ngayon at kailanman, pagkat ikaw ay makapangyarihan na di naglalaho. Ikaw ang siyang tunay, liwanag ng buhay, sa'yo lamang nakasalalay ang buhay, pagkat ikaw ay Diyos ng katotohanan. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Binisika ng daan, sa daan, wala yung init, nada may paginhawa, hangin, pag siyang nawala, patay ka. Ngunit kahit na ilang araw, di sumisikat ang araw, mari kang mabuhay. Kapag ang tubig ang siyang nawala, patay ka rin. Kaya ang tubig at hangin ay napakahalaga rin sa katawan. Kapag nawalan ka ng oxygen, patay ka. Pag nawalan ka ng tubig, patay ka. Kaya ang tubig at hangin inangkop sa katawan at sa daigdig. Para patotohanan ng Ama, ang daigdig ay buhay at ikaw din ay bang nabubuhay, may hangin ka at tubig sa katawan. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Sapagkat kung hindi buhay ang lupa, paano mabubuhay yung mga halaman? Ikaw, pag hindi ka nabuhay, matigas ka na. Para ka ng simento. Kaya wala nang tutubo sa'yo kahit ano. O alin bang may tumubo ba dyan sa simento? Eh kayo rin, pag patay na, walang tutubo. Kaya kung patay kayo sa pag-ibig sama, walang tutubo kahit na anong maganda't mabuti sa isip nyo. Kasi patay ang pag-ibig nyo sa Kanya. Kaya kapag nabuhay ito, lahat ng magaganda't mabuti, tatanim din sa diwa nyo. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? O subukan ninyo na may galit kayo. Ganda nga nung sabi ni Father, kaya kang magkimkim ng galit nyo. Kapagkat nagkikimkim ng galit, rin naman nagkaawa-hawa, Kaya pag nagkasakit nga naman, parang lason kayan, na inyong nilalago, na kayo rin ang nalalason. Pag nalason kayo, kayo rin ang patay. O, buhay ba? Ang nalalason na kanyang galit. Kaya pag niyong bigyang lason ng sarili niyo, ang mga lumalason sa isip niyo na masasamang pumapasok, ang mga masasamang loob nyo na lumalason sa inyong damdamin at sa buo nyong katawan ay kumikikil ng pagmamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kayo rin ang pumapatay sa inyong sarili. Kung nalalason na kayo't nilalason na kayo ng tinatanggap nyong lason. Lason yan. Sabi ko, tampak, tama. Katagal nang minimisahe sa inyo. Ulit-ulit na sinasabi, tandaan ninyo, anumang masama ay nakakalason sa inyong puso't isipan sapagkat kayo rin ang masasakitan. Kaya yung magtanim ng nakapagpapalason ng inyong damin at kaisipan. Kapag nagagalit kayo, nagingit-ngit kayo,
talagang puro pagngingit-ngit, talagang wala ka na lang tinitingnan kundi yung nakakagalit sa'yo, di ba? O inis na inis ka dyan sa pusa mo. Eh wala ka nang binantayan kundi yung pusa mo na walang yung pusa ito, mahuli-huli ko lang dito. Talagang papatayin ko. Eh nakita mo yung pusa, hinuhuli mo, hindi mo mahuli, nadapa ka, eh sinong namatay? Ikaw! Buhay ba ang ama? Eh nung pagbagsak mo nung madapa ka, ang tinarakan mo pala'y bato, naumpog ang ulo mo. O eh sinong patay? Eh yung pusa ba may kasalanan? Walang kasalanan ng pusa, walang isip ang pusa. Ikaw ang may kasalanan, may isip ka, di mo ginamit. Na kung magngingit-ngit ka sa pusa, talo ka. Luka-luka ka ba? Loko-loko ka ba? Baliw ka ba? Ba't pumapatol ka sa hayop? Buhay bang ama? Kaya, magnilay, magbulay, pagnilayan ninyo. Di naman po eka ako sa pusa galit sa kapwa ko. Oh, eh yung kapwa mo, na kinagagalitan mo, kung walang isip, asal batang paslit, lalo ka lang ginagalit, eh de ikaw ang kawawa. Anong malay ng bata? Kahit ikay magngit-ngit pa. Eh di asal bata yan na walang isip, walang pangunawa. Eh sino dapat umunawa? Hindi ba ikaw? Hindi ba ikaw? Kaya, pag nagngit-ngit ka sa bata, siraulo ka. Bakit? Walang isip ang bata. Pinagningit-ngitan mo. Walang pangunawa. Ikaw, para ka bang bata na walang pangunawa? Kaya laging mag-isip-isip. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Nang di ka Ayun. Pagtumba sa pananampalataya mo. Madapa sa pananampalataya mo. Buhay bang Diyos? Halimbawa naman, nagngingit-ngit ka doon sa ginagawa nung asawa mo, nung kapitbahay mo, eh nung anak mo, nung kapatid mo, ng apo mo, eh kahit na sino pa. Eh yung pinagningit-ngitan mo, dahil tuwang-tuwa ang demonyo sa'yo, lalo silang ginagamit. Lalo silang pinag-aalab yung pagkainis mo. Eh kasi tuwang-tuwa sa sa'yo eh. Dahil nagngingit-ngit ka, galit na galit ka sa kanila eh. Eh kaya sabi ng demonyo, sige pa, galitin nyo sila. Sige pa, Eka, sige pa. Hindi ka nagninilay. Ba't nga ako pumapatol sa mga ito, ano? Wala kayong isip, mga wala kayong isip, sabi mo. Wala kayong isip. Ako kay nagingit-ngit, mamamatay ako sa inyo. Eh wala nga silang isip, sinabi mo pa. O de, mamamatay ka talaga, wala pala silang isip eh. Ikaw ang may isip. O de, ikaw mag-isip-isip, buhay bang ama? Eh kung may isip ba sila, papatayin ka ba sa galit? O kung may isip ba sila, gagalitin ka ba para ikay mag-ngit-ngit? Eh wala nga silang isip eh. Tao nga naman, nagsasalita lang, hindi rin iniisip ang sinasabi. Sinabi mo, wala kayong mga isip, pinapatay niyo ko. Eh wala pala silang isip, ba't mo sila pinapatulan? Hindi, ikaw ang may isip, huwag kang pumatol para di ka mamatay. Buhay bang ama? Mayroon pang ugali ang tao. Ganyan din si Apo Kunsing noong unang buhay. Gawa ng gawa. Nagingit-ngit naman, galit na galit naman, sa ginagawa. Mga walang hiya kayo, mga tamad kayo. Puro na lang ako. Eh gawa ka ng gawa, nagingit-ngit ka naman. Tapos pag nagkasakit ka, gusto ba nung mga pinagningit-ngitan mo? Eh mahal ka naman nila, wala lang silang isip.
hindi ka naman makapatol. Mabuti mong ugali, hindi ka makapagpakita kasi masama rin ugali mo. Buhay bang Ama? Sapagkat kung mabuti, aba, ba't mo ilalagay sa alanganin ang sarili mo? Ngayon magkaisip ka na. Magkaisip ka na ngayon. Sige nga, gawin mo nga gawin ang gusto mong lahat ng gawin mo. Pagpatay ka ba, magagawa mo pa yan. Oh, walang hiya kayo, pinatay niyo ko. Mga walang isip kayo. Wala nga silang isip, mga walang hiya nga sila. Ba't mo sinasabi pa yun? Alam mo na nga pala, di ikaw na hindi walang hiya, ikaw na may isip, ang siyang huwag pumatol sa kanilang walang hiya at walang isip. Buhay bang Ama? Nararamdaman mo naman ang sarili mo, di ba? Para lang matapos mo yung ginagawa mo, pinababayaan mo, mihingal ka na pagod ka na, nag-ingit-ingit ka pa. Di ka ba mamatay niyan? Yung mga minamahal mong sabi mo, mga walang isip, mahal ka, kaya lang wala nga silang isip nung mamatay nga ikaw, sa kawalan nilang ng isip, hindi mo rin sila mahal. Dahil iniwanan mo sila dahil sa pangingit-ngit mo, namatay ka, wala pa silang isip, ba't hindi mo hinintay na magkaisip muna sila bago ka nagpakamatay? Buhay ba ang Diyos? Kung talagang mahal mo sila, hintayin mo silang magkaisip. Hintayin mo silang magkaunawa. Ikaw pala ang may isip. Ikaw pala ang may unawa. Ba't pinipilit mong walang pangunawa? Sinasabi mong walang pangunawa, wala silang isip. Bakit sinasabi mo yun? Alam mo palang wala. Sabihin mo sa Ama, Ama, bigyan mo naman sila ng pangunawa. Bigyan mo naman sila ng isip. Para naman ako'y maunawaan. Para naman ako ay tinggan. Para naman sila'y makapag-isip-isip. At hindi na, puro na lang ako. Ayoko pang mamatay kasi mahal ko sila Sabi ng Ama, kung mahal mo sila, huwag kang magpakamatay. Buhay ba ang Ama? Sabihin mo ba sa kanila, hindi naman ninyo ako mahal. Mabuti pa kang mamatay na ako. Wala nga silang isip Paano nilang maisip yung gusto mo? Wala nga silang pag-iisip pa, wala pa silang pangunawa. Sa madaling salita, kung tunay ang pag-ibig mo, kung tunay kang may pangunawa, kung tunay kang mabuti, alam mo, ano man ang sabihin mo sa kanila, di pa nila maunawaan. Alam mo, ang isip mo hindi katulad ng isip nila. Alam mo, ang damdamin mo hindi nila katulad. Kaya't ikaw na may isip, ikaw na may pangunawa, ikaw ang magpakumbaba. Buhay ba ang Ama? Nang sa gayon, lumigaya ka sa ginagawa mo. Maging masaya ka sa ginagawa mo. Dahil ang ginagawa mo ay nakapagpapahirap sa'yo, hindi totoo. Walang pag-ibig. Ngit-ngit ang meron ka. Galit ang meron ka. Walang pag-ibig. Kaya ka nagngingit-ngit. Kaya ka nagagalit. Subalit kung may pag-ibig at totoong pag-ibig, iisipin mo, gawin mo man ba ito na hindi nga nila naunawaan at di nga nila maabot at wala silang isip? Pare-parehas na kaming walang isip. Kaya, sa isang kupunan, sa isang samahan, sa isang pamilya, hindi nilolob ng Ama ng mga sama-samay parang mga langgam sila na walang isip. Magsasama siya ng may isip. Magsasama siya ng mabuti at mabait. Hindi niya pagsasama-samahin ang lahat ng masasama. Sapagkat kung lahat ng masasama wala nang mabuting gagawa, hindi mapapakilala ang kanyang mabuting gawa, hindi mapapakilala ang kanyang mabuting layunin, hindi mapapakilala ang kanyang mabubuting salita. Kaya't hindi niya loloobin na lahat ng pinagsama-sama niya ay
maging masama na lamang. Kaya pakita nyo, kayong mga totoo, kayong mga mabubuti, iba ang gawa nyo sa kapwa nyo masama, sa kapwa nyo walang isip, sa kapwa nyo walang pangunawa. At mapapatotohanan nyo, kayo ang ginagabayan ng Panginoon, kayo ang gagabayan ng Ama, kayo ang liligaya at mapapaligayan nyo rin ang pagbabaguhin niya ng mga walang isip at walang pangunawa. Dahil sa iyong pagtitiis, dahil sa iyong pagbabata, na tunay na pananalig at pananampalataya, hindi ka pinabayaan ng Ama, hindi ka inilugmok. Tinulungan ka, hinabayan ka, hanggang magtagumpay ka. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan, ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan, pagarian, kayong lubusan. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam. Sapagkat mahabagin ng Ama, mawain ng Ama, ikaw na anak niyang nagpapakatapat at nagpapakatotoo sa Kanya. Hindi niya pahihintulutang araw-araw luluha ka na lamang. Hindi niya pahihintulutang araw-araw masaktan ka na lamang. Hindi niya pahihintulutang hanggang mamatay ka, hindi ka lumigaya. Ibibigay niya sa iyo ang kalayaan. Itatakda niya sa iyo ang paglaya. Magtiwala ka lamang. Tayo na! Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay mag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Trina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya nga't ibinaba niya ang kanyang mga salita upang sa tao'y ituro pawa. Kaya nga may ibinaba siyang magtuturo upang ang mga tao'y kanyang turuan pawa. Kaya nga ibinigay ang kapangyarihan ng kanyang salita upang ang magtiwalay magkaroon ng daloy ng kapangyarihan ng salita at mabuhay ang salita sa kanila pawa. Kaya nga ibinigay niya ang mabuting balita upang wag na lamang puro masamang balita ang inyong pinakikinggan at ikinamamatay ninyo't nagkakatakot mamatay kayo. Kaya nga ibinaba ang mabubuting balita upang kapag itong pinanahan nyo sa diwa, magdudulot ng mabuti at maganda sa inyong buhay. Kaya nga't kayo'y magnilay at magbulay upang patuloy kayong makapag-alay sa Ama ng purihin ka, Ama. Purihin ka, Trina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung lagi na lang ang iisipin mo ang lahat ng gusto mo na hindi mo pa nakakamtan at nakukuha, at ito na lamang ang pinagningit-ngit ng diwa mo at naiinis ang puso mo, paano kang sasaya at paano kang liligaya? Ngunit kung kakalimutan mo ang mga hinihiling mo at ang isipin mo yung Ama na di magpapabaya sa'yo, na hindi mo namamalayan, sumasaya at lumiligaya ka. Sapagkat ang nagpapaligaya at nagpapasaya, siyang ginugusto mo, hindi yung ibig mo. Hanggang sa di mo namamalayan, makamit mo ang tunay na ibig at gusto mo, naginitla ka pa't sinurpresa ka, natanggap mo lahat ang mga gusto mo.
sapagkat kinilala mo siya, tinanggap mo sa puso mo na alam mong siya ang butihing ama mo upang patuloy kang makapag-alay sa kanya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung alam mo ang Ama ang buhay mo, bakit hindi pagkatiwala sa Kanya? Kung alam mo siya ang tagumpay mo, bakit hindi mo ipagkatiwala ang tagumpay mo sa Kanya? Kung alam mo siya ang lahat sa iyo, bakit hindi mo siya pangunahin sa isip at damdamin mo? At kung alam mo na mahiwaga siya, bakit di mo tanggapin siya sa buhay mong lubos nang makita mong hiwaga niya? At kung alam mong mahimala siya, bakit di mo tanggapin? Gumawa na siya ng himala sa iyo at gagawa ng gagawa habang buhay mo may himala siya sa iyo upang patuloy mo siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Minsan mo nang nakalimutan ang Diyos Ama sa iyong buhay. Ngunit nang ika'y nangailangan, kailangan siyang hanapin mo upang masumpungan. At ngayong hinahanap mo, magtibay ka sa iyong paghahanap ng siya'y makilalang ganap. Nang sa gayon, kung paano ang kanyang taglay ay maisalarawan niya sa buhay mo at mapakitang totoo siya sa iyo upang pagliwanag ang katotohanang marapat mo siyang sambahin, kilalanin, sapagkat siya'y isa lamang. Kaya't wala kang dapat gawin kundi magtiwala at manalig at patuloy mo siyang alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kapag nilubos mo ang paniniwala at pagtitiwala mo, tandaan mo, mapapakita niya sa iyo. Hindi siya bulaan, siya'y tapat. Hindi siya sinungaling, siya'y totoo. Sapagkat siya'y Diyos na iisa, kahit sa andako, sa langit at lupa, siya lamang, walang iba. Kaya't marapat mo siyang patuloy na sambahin sa isip, sa salita, at sa gawa, upang patuloy niyang mapatutuhanan kay Diyos sa dakila. Alam kong may magagawa. Huwag mamalipit ang inyong isip, kundi mamalipit kayo sa tuwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Ay, tumabog na nga. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Nangyayari manalig, umangkin at tapin. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka bawat araw. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umakin at ang gabi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong laging may magagawa siya. Alam kong sa tuwin ay gagawin niya ang para sa buhay ko at mga mahal ko, maging sa kapwa ko. Yan ang dapat lagi niyong itanim sa diwa niyo. Yan ang dapat laging pagtiwalaan niyo. Yan ang dapat laging ibuhay sa puso niyo. Nang mabuhay ang salita niya at magkaroong kapangyarihan na makatanggap ang katawan niyo at kumilos ang kapangyarihang ito na mangyari ang salita niya. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng Ama, ang liwanag niya, ang kapangyarihan niya, na di kayang pantayan at tularan ni inuman. Sumainyo ang kapayapaan, paghaharing walang hanggan, di walang kamatayan, pagpalain kayo.